Okay, pag-usapan natin severance payment or long service. Ito, Ako, ate, marami Ceci, marami nito. nag-aantay. Ayan, ika-clarify na natin, mahaba-haba ang oras. Okay, severance payment and long service payment. Unang-una po, ang computation po niyan or yung formula kung paano kino-compute, iisa lang po. Iisa lang. Pero yung ating reason kung paano natin makukuha yan, magkaiba. Okay? Magkaiba po yun. So, paano natin ma-determine? Ito, nakati Ceci, ano na naman tayo dito. Marami tayong magandang discussion, no? Kaklarify ko po sa inyo lahat, okay? Yung mga excited dyan, ito na. Lahat po, ang ating long service payment, mandatory po ito. Uulitin ko po mandatory po ito. Nakasaad sa employment ordinance. Nakasaad po ito sa batas. Now, mandatory po siya. Pero may mga requirements. May mga palatuntunin na kailangan ma-fulfill or masunod bago mo makuha yung long service payment or yung severance payment. Kasi again, entitled po tayo, entitled po tayo for this one. Okay? So, ika-clarify ko kasi maraming connotation sa community na hindi po yun, hindi daw mandatory. Mandatory po ang long service payment, pero pati ang severance payment. Pero depende na lang yun kung paano nyo makukuha. So, ngayon, let's discuss it more clearly. Sa long service payment po, Ate Ceci, kailangan 5 years and above ka na. Okay? Before ka maging entitled to it. 5 years and above. Okay? Ang nangyayari po kasi, yung iba sa atin, yung ibang employer, very generous. Okay? Kahit po hindi sila entitled, dahil magandang relationship, binibigay po ni employer. Now, depende po yun sa situation. Okay? Depende po sa situation yun and arrangement yun ni employer. So, kailangan, clear po natin, para maging entitled ka sa long service payment, kailangan 5 years ka na nagtatrabaho. Unang-una po yun. Pangalawang requirements, ano yun, Ate Cecil? Dapat hindi ikaw yung magte-terminate ng contract. Yeah. Dapat sa employer magte-terminate. Or, ganito, diyan, paano kung inoferan ako ng employer, more than 5 years na ako nagtatrabaho sa kanila, ako yung umayaw. Nakakakuha ba ako ng long service payment? Hindi po. Okay? Ikaw ang sumuko. Ikaw ang sumuko, okay? Kaya, ikaw ang sumuko, hindi ka makakakuha ng long service payment. Kailangan si employer ang sumuko, si employer nag-terminate para makuha mo yung long service payment. Okay? So, clear po yan, Pero, sa dalawang iyon, okay? And also, dagdagan pa na natin yan, meron pang isa. If ever that you are constructive dismissed, no? On the basis, let's say, fear of physical ill treatment, na-abuso po kayo, hindi kayo nababayaran. Basta on the grounds of constructive dismissal, more than 5 years na po kayo, makukuha niyo yun. Entitled po kayo. Okay? Ano lang yung may ma-waive na requirements? Number 1, kapag kayo po ay 65 years old and above, entitled na po kayo sa long service payment kahit kayo po yung mismong umayaw. Okay? Kahit kayo po yung mismong umayaw, entitled po kayo basta 65 years old and above na po kayo. Okay? Pero kung 64 years old, below, tapos umayaw po kayo, hindi na po kayo entitled doon. Okay? Kahit kayo po yung umayaw. Magiging entitled lang po kayo kapag si employer sumuko o na-terminate. Ano pa po? May isa pa po. Number 1 is, if ever po na unfit to work na kayo, kahit anong age to basta naka more than 5 years na kayo kay employer, tapos nagkaroon ng medical problem, nagkaroon po ng problema at sinabi ng doktor, hindi na po kayo pwedeng mag-work, unfit to work na kayo due to health reason, then, by that virtue, kahit kayo yung nag-terminate ng contract ninyo, makakakuha kayo ng long service payment. Okay? Entitled kayo. So again, long service payment, mandatory po ito. But for you to get it, to receive it, may mga requirements po na kailangang masunod bago po ninyo makuha. Pero mandatory po ito across the board. Okay?
So, if ever, kasi marami ako nababasa, no, na again, Ate Cecil, yung iba sinasabi, John, hindi naman, kasi ako nga, nakakuha ko, 4 years pa lang ako. Ako yung kaibigan ko, 3 years pa lang nakakuha. Well, if that would be the Depends case po, you are lucky with the with the employer. employer, yeah. Kasi, pag ganun po, ano na nila yun eh, decision na nila yun to make, no? Pero, by law, again, ayon sa batas, 5 years po and above. Yung iba naman, sinasabi, dyan, nakakuha ako kahit ako yung nag-resign eh. 5 years na ako. But again, baka po, maganda po yung working relationship nyo with the employer. Di ba? Pero kasi minsan, may mga kababayan tayo na very contentious sa kanilang relationship. No? Hindi naging maganda yung paghihiwalay. So, nagkakaroon ng contentious of facts. So, doon, papasok yung ganito. Kung ikaw 5 years ka na, more than 5 years nagtatrabaho at hindi ka naman hindi ka nag-terminate sa employer, tas contentious ang relationship ng paghihiwalay, then pwede natin i-insist yun. Okay? So, clarify lang po natin yun na. Very, very straightforward. Ayan po yung nakalagay sa employment ordinance. Okay? Hindi po ito nababanggit sa hindi ito nababanggit sa other tawag nito, resources katulad ng yellow book ng immigration, no? Makikita nyo lang po sa employment ordinance, i-search nyo lang po sa Google Employment Ordinance Cap 57, lalabas yan para mabasa nyo yung provision. And then, pwede rin kayo magtanong directly sa Labor Department kung entitled kayo or hindi. Okay? So, ayun po yun. Now, Kung halimbawa, di ba, 5 years, ngayon pinapirma siya ni employer na hindi ka makakatanggap ng long service kahit kapag tinuloy-tuloy mo pa rin ang trabaho sa akin. Magiging valid pa ba yun? hindi po valid yun. Kasi, una, again, ganito, actually, sorry po, two aspect of that situation. One, hindi po pwede yun. Okay? Illegal po yung gano'n, na gano'ng klaseng arrangement. Two, kapag pumirma po kayo, most likely, baka hindi niyo po makuha. So, ito ang advice ko. Be careful sa mga pinapapirma. Don't sign anything na, let's say, blanco or hindi niyo nag-iintindihan. Okay? Kasi hindi po natin alam whether or not kung ano yung nilalaman nun. Kasi if ever po na pumirma kayo na ganun yung situation, baka po ang maging basa doon is in-invade ninyo yung karapatan ninyo over that matter. Okay? So, be careful lang. Be careful lang po sa pagpirma natin. Okay? So, ngayon, ayun po yung long service. Okay? Ayun ang long service. Entitled ka again, if naka 5 years ka na, and then na-fulfill mo yung requirements. Ano po naman yung severance payment?